Sa simula ng lahat ng bagay, may isang napakalaking kawalan na tinatawag na Ginnungagap, nasa pagitan ng maalab na kaharian ng Muspelheim at ng nagyayelong lupain ng ulap na Niflheim. Ang manlalamig na mga hamog ng Niflheim ay unti-unting pumuno sa Ginnungagap at naging isang dambuhalang bloke ng yelo. Habang tumataas ang init sa Muspelheim, nagsimulang tunawin ng apoy ang malaking batong yelo. Mula sa loob nito, bumangon si Ymir, isang sinaunang Diyos na mahimbing na natulog sa yelo. Nang tuluyang matunaw ang yelo, patuloy pa ring nahimbing si Ymir. Ngunit dahil sa apoy ng Muspelheim, pinawisan ang dambuhalang nilalang. At mula sa pawis na yon, isinilang ang kauna-unahang mga buhay na nilalang. Hindi lamang si Ymir ang lumitaw pagsapit ng pagkatunaw. Sumipot din ang dambuhalang bakang si Audhumbla. Mula sa apat niyang utong dumaloy ang apat na ilog ng gatas na nagpabusog kay Ymir. Pinakain naman ni Audhumbla ang sarili sa pagdila sa isang maalat na blok ng yelo. At nang maubos iyon ay lumitaw ang isang bagong nilalang, si Buri, unang ninuno ng mga Diyos. Habang natutulog si Ymir, patuloy siyang lumilikha ng buhay at isinilang ang mga Jotun, ang lahi ng mga higante. Si Buri ay nakipag-isa sa isang higante at ipinanganak si Bor. Si Bor naman ay nagpakasal sa higanteng si Besla at nagkaanak kina Odin, Vili at Ve. Sila Odin at ang kanyang mga kapatid ay nabubuhay noon na balisa at nababagot sa walang lamang ginnungagap sapagkat wala pa ring langit, lupa, dagat o kagubatan. Napagpasyahan ng magkakapatid na kumilos. Tanging ang kamatayan ni Ymir ang makapagsisimula sa mundong alam natin ngayon. Sama-samang sinalakay nina Odin, Vili at Ve ang higanteng si Ymir at siya'y pinaslang. Mula sa kanyang dugo nabuo ang mga karagatan. Mula sa kanyang laman lumitaw ang mga tuyong lupa. At ang kanyang malalaking buto ay nagsalansan upang maging mga kabundukan. Sa laman ni Ymir ay may maliliit na uod. Mula rito isinilang ang mga duwende na maninirahan sa kailaliman ng lupa at ang mararangal na engkantong titira sa Alfheimer. Matapos hubugin ng Midgard, naisip ng mga Diyos na hindi maaaring manatiling walang katao ang bagong mundong ito. Nakita nila ang dalawang troso sa gilid ng dagat at nagpasiyang gamitin iyon upang likhain ang sangkatauhan. Gayon nililok nila ang isang lalaki na pinangalan ng Ask at isang babaeng tinawag na Embla. Binigyan sila ni Odin ng buhay, iginawad ni Vili ang talino, at inukit ni Ve ang kanilang mga mata, tainga at bibig upang sila'y makakita, makarinig at makapagsalita. Lahat ng tao ay nagmula sa unang mag-asawang ito, kaya't si Odin ay kilala bilang ama ng lahat. Sa wakas, nilikha ng magkakapatid ang kaharian ng Asgard, tahanan ng mga Diyos, isang mundong hiwalay sa iba na inuugnay lamang ng tulay na Bifrost. Ito ang simula ng paghahari ng mga Diyos sa buong daigdig